Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi darsil lughatil arabiyyah li ghairi natikina biha. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. So, dadako tayo sa araw na ito in chapter 5. Al-Wahdatul Khamisah. This is a chapter 5. The fifth chapter. Ang ikalimang kabanata, Al-Wahdatul Khamisatu. Al-Unwan, the title of this chapter, At-Ta'amu wat-Ta'aruf. At-Ta'amu wasyarab. At-Ta'amu is the food, meaning ang pagkain. Wa is at, and asyarabu, the drink. So meaning the food and the drink, ang pagkain at ang inumin. At-ta'amu wasyarab. So we will go to our hiwar. Dadako tayo sa ating dialogue. Al-Wahdatul Khamisatu, al-ardu, meaning the representation or display. Ad-Darsul Khamisu wal Isruna, lesson 25 or the 25 lesson. Al-Hiwarul Awwal, ang unang dialogo, ang unang pag-uusap. Undur wastami wa'aid. Undur, tumingin, at wa istami, makinig, wa at aid, ulitin, meaning you. Al-hiwaru bainal Qasim wa Salim. Okay, aidu. Kam wajbadan ta'kulu fil yawm. Akulu talata wajabatin. Al-fatura wal gadaa wal asya'a. Hada kathirun jiddan. Ana akulu wajbatan wahidah. Hada qalilun jiddan. Mada ta'kulu fil gadai? Akulul lahma wa dajaja wal aruza wal kubsa. Wa mada ta'kulu anta? Wa mada ta'kulu anta? Akulus samaka was salalata wal fakihata. Ma waznuka? Sittuna kilan. Wa ma waznuka anta? Mi'atu kilin. Anta saminun jiddan. Wa anta nahipun jiddan. Sinabi ni Qasim kay Salim, kam wajbatan, after kam, either feminine
o masculine, kailangan singular, indefinite, meaning nagtatapos sa dalawang fatha, and ending fatha on mansub. Okay? Kamwajbatan meaning, how many meal? Ilang pagkain? How many meal? Ilang pagkain? Kamwajbatan. Takulu fil yaum. Ilang pagkain, how many meals do you eat in the day? Ilang pagkain ang kinakain mo sa isang araw? That is the translation of kamwajbatan, takulu fil yaum. How many meals do you eat in the day? Or ilang pagkain ang kinakain mo sa isang araw? Baga sa madalit sabi, ilang beses kang kumakain sa isang araw. Sabi ni Salim, akulu. Remember, this is a akulu, but it became akulu. So the meaning of akulu is ako'y kumakain. Kanina, takulu. Ngayon, akulu. Change the ta into hamsatul qata. Ito ay nagpapakitang akulu, ako'y kumakain. Akulu what? Talata wajabatin. Ako ay kumakain ng 3 pagkain. O ako'y kumakain ng 3 beses. Yun ang ibig sabihin. Okay? Ako'y kumakain ng 3 pagkain, meaning ako'y kumakain ng 3 beses na pagkain. Una, sabi niya, meaning ako'y kumakain ng alfatura. Akulu talata wajabatin alfatura. Meaning, kumakain siya ng almusal, breakfast. That is a fatur, breakfast. Ano pa? Algada. Kumakain din siya at walgada at tanghalian, lunch. That is gadaun. Wal asyaa at dinner, hapunan. Wal asyaa because mapulong biki ito. Remember the rulings. Nakikita nyo dito, akulu talata wajabatin alfatura. What is alfatura? Mapulong bihi because akulu actually alfaturu, but because of mapulong bihi, alfatura. Ako'y kumakain 3 beses ng alfatura, mapulong bihi. That's why descending fatha or mansub, dahil ito'y mapulong bihi. So, if you use wa, and the wa is conjunction, lahat pagkatapos ng wa, parehas lang sila ng ending fatha. Kaya nakalagay dito, wa and then algada. Algadaa. Bakit because this is connected to alfatura, konektado siya. Ang trabaho dito ng waw, kaya tinawag itong vowel conjunction, ito ay nagko-connect. Halimbawa, lumabas si Isa at kasama niya ba ito lumabas? Connected ba yung lalabas na ito? Kumabas si Isa at si Ali at si Muhammad. Meaning konektado o kaya dumating si Muhammad at si Isa at si Ali. Meaning kapag may wow conjunction, konekta lang ito. Kung ano ang ending ng una, di si mapulong bihi, akulu talata wajabatin what? Alfatura. Then at ano pa? Walgadaa. At ano pa? Wal asyaa. So they are both same marfu mansub ending fatha because of wow. Meaning they are connected. Ano yung isa? Wal asyaa. So kita nyo, They are all ending because of wow of conjunction. Meaning wow, yung wow na nagko-connecta sa bawat words. Tandaan nyo yan, ha? But maraming trabaho ang wow. Ang tinutukoy ko rito ay wow of conjunction or wawul atfin.
So yun ang tinutukoy ko rito. Kapag mayroong wow of conjunction, pare-pareho ang ending ng mga words. Katulad dito, akulu talata wajabatin, ako'y tumakain ng 3 beses ng ano? Alpatura, wa. Yun may wa. Meaning, i-connect mo rin kung anong ending ng una, parehas, wal asya'a, wal gadaa, wa, al asya'a. So meaning, ito ay pare-parehong ending patha because of vowel conjunction or vowel atfin. Okay? Wow of conjunction. Meaning, wow na nagdudugtong. Dinudugtong niya lang yung mga salitang yan. Trabaho ng wow, pagdugtong-dugtongin niya yung mga salitang yan. Kaya parehas ang lahat ng ending nila, patha. Then Qasim said, hada katirun jiddan. This is a too much. Ha? This is a too much. Meaning yung pagkain niya 3 beses. Sabi niya, ito'y napakarami. Talagang napakarami. Ha? Ito ay napakarami. O talagang napakarami. Yung meaning pagkain ni Salim. Sabi ni Qasim, hada katirun jiddan, this is too much. Meaning masyadong marami ang ilang beses kumakain si Salim. So sabi ni Qasim, ana, ako, akulu wajbatan wahida or wahidatan. Ako'y kumakain, wajbatan wahidatan. Isang beses lang, ha? I eat 1 meal. Sabi ni Qasim, kumakain lang ako ng isang beses. So rito, wahidatan is not for wajbatan. So kapag ito'y not, uunahin nyo munang basahin yung not bago yung manut wajbatan. So 1 meal. Isang pagkain. Ana akulu wajbatan wahidatan. Ako'y kumakain ng isang beses. Isang beses na pagkain. Okay? I eat 1 meal. Sabi ni Qasim. So sabi naman ni Salim, kung kanina hada katirun jiddan, ngayon sabi niya dahil konti, masyado namang konti, hada kalilun. Hada kalilun jiddan. This is a very little. Napakakonti naman, ibig sabihin ng kinakain niya. Ito ay masyadong kakaunti, sabi niya. Ito ay masyadong kakaunti. This is a very little. Isang beses nga lang naman ito kumain. So sabi ni Qasim, nagtanong si Qasim kay Salim, mada takulu. Takulu meaning anta. Pag babae, mada takulina. Kapag huwa, mada yakulu. Kapag hiya, mada takulu. Also same in anta. But anti mada takulina. Okay? But ana mada akulu. Anong kinakain ko? Ay nahnu mada nakulu. Change into nun. Mada nakulu. But here mada takulu dahil kaharap niya si Salim, malinaw na ito ay anta. Ano ang kinakain mo fil gadai? So kanina ending patha, gadaa. Al-gadaa ngayon, ending kasra, al-gadai. Sinong gumawa nun, Yakob? Ang fi ang gumawa nun. Kanina, mapulong bihi. Kita nyo? Ang sabi ko, ang salitang Arabic words, noun, palaging nagtatapos yan sa dhamma. Either isang dhamma, dalawang dhamma. Maliban kung may reason. Kanina ang reason bakit al-gadaa, mapulon bihi. May tanong yung berbe. Dito naman ang reason kung bakit kasra, ang pi. Pero pag tinanggal mo ang mga yan, babalik yan sa gadaun. Babalik sa dhamma yan. Kapag binigyan mong al-gadau. Ngayon, dahil binigyan ng fi, yun na, nagkaroon ng reason bakit mag-al-gadai because of fi. Madatakulu fil gada, meaning, what do you eat in the lunch? Anong kinakain mo? Madatakulu, anong kinakain mo sa tanghalian? Sabi ni Qasim kay Salim. So sabi ni Salim, akulu. Ako'y kumakain ng ano? Ayan na naman, may reason ng ano. Ang lahmu became al-lahma because of verb, may tanong, kailangan ang mapulon bigi, ending fatha.
So, al-lahmu became al-lahma. Ayan, may waw na naman. Dahil ang waw dito ay conjunction, lahat ng sasabihin after waw because al-lahma is mansub ending patha, lahat yan magiging patha because of waw. Okay? Akulul lahma, ako'y kumakain ng meat, karne. I eat meat. Wa-en, ad-dajaja, chicken. Wa-en, aruza. Kita nyo, puro patha because of wow. Okay, wal arusa. Wa na naman. Wal kubsa, and bread. Ako'y kumakain ng lahma, meat, karne. Wad-dajaja at manok. Wal arusa at kanin. Wal kubsa at tinapay. Sabi ni Salim. So sabi naman ni Kasim, akulu, meaning ako naman, ako'y kumakain. Okay, ito yung isang beses lamang kumain si Kasim. Anong kinakain niya? Akulu samaka. I eat fish. Samaka is fish. Okay, I eat the fish. Ako'y kumakain ng isda. Wassalalata. Wassalatata. Wassalatata is salad. At salad, yan na, puro may wow na naman. Ang wow dito ay conjunction wow. So dahil kinokonekta niyang bawat salita, parehas latang nag-ending nila patha. As-samaka, wassalatata, wal-fakihata, and fruit, at prutas. Akulus samaka, ako'y kumakain ng isda, wassalatata, at salad, wal-fakihata, at prutas. Sabi ni Salim, kay Kasim, mawaznu. Because of mudaf ilayhi, gaya ng sabi natin kapag gumagamit kayong pronoun, waznun, tatanggalin yung isang damma and no need al. Kapag ka dinikit mo sa ganito ang ka, ki, yamutakallim, ha, hu, gagawin nyo yung waznun ng waznu. But dahil anta, waznu ka. Mawaznu ka. Kapag mayroong mudaf ilayhi, lumilitaw yung op. Okay? But sometimes pwede nyo i-vice versa ang translate ng mudaf ilayhi. What is your weight? Okay? What is your weight? Ano ang timbang mo? So, waznun is weight, timbang. Kung babae, mawaznuki. Anong timbang mo? Kung babae siya, ang tinatanong mo. So sabi ni Kasim, situna, 60. Okay? After 20, 30, 40, 50, 60, 70 hanggang 90. 20 to 90. The tamyiz or things being counted o binibilang mas singular. Kailangan singular lamang. Okay? At pagkatapos, mansub ang ending. Mas singular and mansub. Mansubun, indefinite. Meaning, dalawang patha ang katapusan niya. Okay? Pwedeng feminine, pwedeng masculine, no problem. Like for example, pwedeng walang bila, walang akil, walang isip, sapat na isip, pwedeng may akil. Isruna, Taliban. Isruna, Talibatan. Isruna, kitaban. Pwedeng feminine, pwedeng masculine, pwedeng walang akil, pwedeng may akil. But kailangan singular after 20 up to 90. Okay? 20 up to 90. Kaya makikita nyo rito, kilan. Naging kilan. Situ na kilan because 60. 20 to 90. The tamyiz or things being counted like ma'dud, kailangan
Dalawang patha, indefinite, mansub, and singular. So, now you know the reason bakit ito kilan, because 20 to 90, ang kilan dito tinatawag itong tamyiz, yung bagay na binibilang. Kahit na may akil, kahit tao, kahit teacher, kahit walang akil, either feminine, either masculine, kailangan singular, indefinite, and mansub. Okay? Alhamdulillah. So Qasim said, dahil tinanong siya ni Salim, ma wasnuka, anong yung timbang? What is your weight? Qasim said, 60 kilan, 60 kilo. Okay, 60 kilos. Wa ma wasnuka anta. And what is your weight? You. Sabi ni Qasim kay Salim. So sabi ni Salim, mi'atu kilin. Mi'atu, yan ang pagkasulat ng mi'atu, ha. Kita nyo, hindi niya binabasa. Mi'atu meaning 100. After 100 and also 1,000. Same, 100 and 1,000. Ang kanilang tamyiz ay mudaf ilayhi. That's why you may write mi'atu, not mi'atun. Mi'atu. And then you may say kilin. Because mudaf ilayhi. Okay? Mi'atu kilin. Ang kaibahan niya sa 3 to 10, yung mudaf ng 3 to 10 ay plural. But ang 100 to 1,000, ang kanyang mudaf ilayhi ay singular. Yun ang kanilang kaibahan. Okay, 3 to 10, alam natin, ang kanyang mudaf ilayhi ay plural. Pero ang 1,100, ang kanyang mudaf ilayhi and di kasra, singular lamang. Singular lamang and also indefinite, majurur. Okay? Meaning 100 to 1,000 naman yan. So ang kanilang tamyiz ay mudaf ilayhi majrur. Ang 20 to 90, ang kanyang tamyiz, ending patha. But pareho silang singular. Pareho silang singular. So Salim said, nakuha nyo brother. Pag di nyo nakuha, sabihin nyo, i-repeat ko. Pag hindi nyo nakukuha. Kasi ang numero, alam nyo, ang maraming masyadong pasikot-sikot sa Arabic words. Halimbawa, pag nagkaroon pa yan ng 21, 22, 23, meron na naman ibang rulings yan. Kapag 21, 22, 23, 24 hanggang 99, may ibang rulings na naman yun. So dito nakasakto lang tayo sa 100, 1,000 at 20 to 90. Kaya isa lang muna ang rulings binigay ko, hindi pwedeng makapalagad. So remember lamang, after 20 to 90, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, kailangan ang binibilang mo ay mansub ang ending. Dalawang patha, indefinite, at singular. Pero kahit babae, kahit lalaki, masculine, feminine, no problem. Hindi pumipili ang isruna, talatuna hanggang tisuna ng feminine, masculine, o may feminine lang, masculine. Hindi. Kahit ang binibilang panlalaki, pambabae, walang problema. May isip man, wala man buhay, may buhay man, walang problema. Basta't isa lang ang kanyang tamis, dapat singular, mansub at indefinite. Pag sinabing mansub, ending patha. Pag sinabing indefinite, dalawang patha. Ang 100 to 1,000 naman, ang kanyang binibilang naman, singular din. Pareho silang 20 to 90. Ang kaibahan lang ng 100 to 1,000, indefinite din, pero kailangan ending kasra. Because of mudaf ilayhi. So that's why gagawin nyo itong mi'atun, walang al, datanggalin nyo yung isang dama, mi'atu kilin. Also the alpun, alpu kilin. Alpun is 1,000. Mi'atu is the alpun. Okay? But because of mudaf ilayhi, lalagay nyo lang alpu kilin. 1,000 kilo. Mi'atu kilin. 100 kilo. Okay. Alhamdulillah. Sabi ni
Salim, tinanong siya ni Kasim kung ilan ng timbang niya, sabi niya, may ato kilin, 100 kilo. Sabi ni Kasim, anta saminun jiddan. What is saminun? Very fat. Very fat. You are very fat. You are very obesite, overweight, obesite. Masyadong mataba, masyado kang mabigat. Okay? Anta saminun jiddan. Meaning, napakataba mo. Napakabigat mo. Okay? Overweight ka, napakabigat mo, napakataba mo, obesite or very fat. Okay? Alhamdulillah. Anta saminun jiddan. You are very fat, very overweight, very obesite. At sabi naman ni Salim, siguro na-challenge siya dahil sobrang mataba ka, sobrang mabigat ka. Sabi niya, wa anta nahipon jiddan. Sabi niya, ikaw naman, sabi niya, masyado kang payat. You are very thin. You're very slim. Ha? Okay, what is nahipon? Payat. What is saminun? Mabigat o mataba. That is saminun. Mabigat o mataba. And nahipon is payat. Nung pinag-aaralan ko itong nahipon na ito, adali ko na memorya to eh. Kasi naalala ko agad yung hipon. Masarap yung hipon. Kaya lang dama to, nahipon. So, pag naalala ko yung hipon, dadagdagan ko lang ng alam ko na agad, nahipon payat, slim or thin. Okay? Wa anta nahipon jiddan. And you are very slim or thin. At ikaw ay sobra kang payat. Napakapayat mo. Meaning, okay? Alhamdulillah. Now we will go to next hiwar. Kung may gusto kayong sulat, sabihin nyo lang. Wag i-stop ako. Next page. Al-Hiwaru Tsani, the second dialogue. Ang ikalawang pag-uusap. Undur wastami wa'ayid. Look and listen. Dito nyo, yung wawo, puro amrun ending. Nakita nyo, undur, ending sukun. Wastami, ending sukun. Wa'ayid, ending sukun because of vowel conjunction. Yung waw na nagdudugtong sa mga salita. Okay? Wa'ayidu. Mada tatlubina minat ta'am. ماذا تطلبين من الطعام Ba'da samaki wal arusi min fadliki. بعد السمك والأرز من فضلك Wa mada tatlubina min asyarab. وماذا تطلبين من الشراب Ma'an min fadliki. معا من فضلك Wa mada tufaddilina min al-fakiha. وماذا تفضلين من الفاكهة At-tamra awil inaba. التمر والعنب Hal tashribina syaya? هل تشربين الشاي La ufaddilul kahwa. لا أفضل القهوة Al-kahwatu bil halib. القهوة بالحليب Repeat. Al-kahwatu bil halib. القهوة بالحليب Naam. نعم Al-kahwatu bil halib. القهوة بالحليب Shukran. شكرا Afwan. عفوا What is al-mudifa? Ito parang nakalimutan ko yung words na to, pero correct nyo ko kung tama ako nakaalala. Al-mudifa is the stewardess. Stewardess ba yun? Stewardess. Okay? Tama ba ako? Stewardess. Okay. So yung babaeng nakikita nyo sa mga eroplano. Correct ba ito sinabi ko? Nakalimutan ko ito. Totoo yan. Okay. So stewardess ba? Tama ba? Stewardess. Okay. So that is al-mudifatu. Okay. Nakikita nyo sa airport yung mga babae. Mga pagbaba ng eroplano, lumalabas yun. Yung mga nagseservisyo sa mga pasahero ng eroplano. So yun yung al-mudifatu. Okay. That's a al-mudifa or al-mudifatu. Al-musafiratu, musafir, dahil babae, musafirun, musafiratun, but because of al-musafiratu,
ito yaong naglalakbay, the traveler. Traveler, manlalakbay. That is musafir. Madalas marinig yun, musafir ka ba, brother? Sabi na, okay, musafir ako ba? Mag-jump ka na at kasam lang sala mo. Pero pag babae, musafira ka ba? Musafira or musafiratun ka ba? Ha? So dahil babae ito, al-musafiratu or al-musafira. Okay. Sabi ng al-mudifatu or al-mudifa sa musafira, madatatlubina minat ta'am. Ayun na nakaupo sila, oh, ito aeroplano pala to, ito. Nakaupo sila, yung nakaupo dito, malamang yan ang musafir, yung nakatayo, yan ang mga stewardess na naglilingkod sa mga pasahero. Okay, yan ang trabaho nila, ang atupagin nila sa pangangailangan, ang mga pasahero at iba pa. So sabi dito ng al-mudifa, ng stewardess, madatatlubina minat ta'am. What do you want minataam from the food? Meaning, anong gusto mo mula sa pagkain? Anong gusto mong pagkain? Like that. Okay? Tatlubina, this is from the roots of talaba, yatlubu. Yatlubu. Meaning, talaba, he order, he demand, he want, he desire, he request. But because of present tense, madatatlubina. Anong order mo, anong hiling mo, anong gusto mo, anong nais mo, anong request mo, that is a talabayat lubu. Okay? What do you request? What do you order? What do you demand? What do you want? Okay? Demand meaning anong hinihiling mo, anong gusto mong hilingin, order like that, order, parehas yan. Want, gusto, desire, nais, request, yung anong gusto mo, hiling mo, request. That is a talabayat lubu. Siyempre, pag tinatanong mo yung babae sa harapan mo, Yakob, anong gagawin natin? Yung lalaki, tatlubo, mada tatlubo. Kung lalaki, kung babae, tatlubina, by adding ina, tatlubo, tatlubina. So meaning, anong gusto mo? Mula sa pagkain, sabi ng almudiba or stewardess sa kanya. So sabi ng musafira, ang babae, ba'da samaka. Ba'da meaning, iilan, mga ilan. Okay? Or some. Sa English, mas maganda siyang pakinggan. Some fish, mga ilang isda. Okay? Mga ilang isda, meaning yun ang order niya, yun ang gusto niya. Yun ang gusto niya. Okay, dito kasi tinanong siya, sabihin natin, what do you want, ha? What do you want? What do you desire? Okay? Hindi naman kasi siya nag-order kung tutuusin, hindi natin gagamitin yung order. But also talaba is to order, to demand, to request. But ang gagamitin natin, what do you want? Okay, anong gusto mo? What do you desire? Anong nais mo? Okay, anong gusto mo, anong nais mo? Minat taami from the food. Anong gusto mo mula sa pagkain, sabi ng stewardess. Sabi naman ng almusafira, ang babaeng naglalakbay na nakasakay ito sa aeroplano, sabi niya, ba'da samaki. After ba'da, mudaf ilayhi. That's why as-samaku became as-samaki. O tatandaan nyo, ha? Ilagay nyo, after ba'da, mudaf ilayhi. Para may pattern kayo, ako ganun ako nag-aaral. Kasi kung di mo susulat yun, minsan makalimutan mo. Okay, bakit nakita mong kasrang samaki, yung reason nakalimutan mo. Pero kung sinulat mo, after ba'da, follow by mudaf ilayhi. Pag sinarinig mong mudaf ilayhi, automatic alam mo yun, nagkatapos yun ng kasra. Okay? So, ba'da samaki, meaning mga ilang isda. Okay? Wal aruzu. Wal aruzi. Because of conjunction, samaki, wal aruzi. What is aruza? Aruzun? Rice, ha? Aruzun is rice. Meaning kanin na siya. Kanin na. Okay? Okay. Kasi ang English din ng bigas, rice din, di ba? Meron niyang iba sa Arabic. Hindi aruso yung bigas. Pareho kasi ang English rice, bigas. Rice, kanin. Ang aruzun ay kanin. Okay? Tandaan yan. Ang aruzun hindi bigas, kundi kanin.
So, ba'da samaki, some fish and rice. Okay? At kanin, min padliki. No karaan, min padlika, ha? Because lalaking kausap mo. But kung babae, min padliki. But kung nagsasalita kayong personal, di na kailangan min padliki. Only min padlik. Alam mo na yan, babae naman ang kaharap. Min padlik. Okay? Darating ang araw, hindi na ako magbabasa ng ganito, ng ending na ganito. Kapag nalalaman nyo na lahat ang rules, kung anong dapat na ilalagay sa dulo, magsasanay naman tayong magsalita na hindi na tinatapos. Like for example here, al-mudifa and al-musafira. Palaging ganun na lamang. Kasi pag magsalita talaga, i-stop ka, ganun talagang mangyayari. Okay? But now, for the sake of schooling, bago pa, tinitira natin yung dulo ng words para masanay kayo. What is the reason bakit kasra siya, patra siya, and dhamma ang ending ng words. Okay? Ba'da samaki, meaning the musafira, sabi niya, dahil tinanong siya nung gusto niya, ba'da samaki, gusto ko, mga ilang isda, wal arusi, at kanin, min padlik, pakiusap, pakisuyo. Al-Mudifa said, wamada tatlubina minas syarab, and what do you want from the drink? At anong gusto mo mula sa inumin? Syarab. Okay, syarabun is the master of syariba yasrabu. Okay, anong gusto mo, madatatlubina, ano ang nais mo, desire or want, minas syaraba, asyarabi, because after min, the noun became kasra, minas syarabi. Okay? Ang min dito, proma, pero bakit siya may patha? Because of iltikai sakinaini, meeting of two sukun, because of min, ending sukun. Tapos yung asyarab, amsatul wasal, sukun din. So, ang isa lang ang surgery ng min, palaging patha. Palaging patha, mina. But actually, say only min. Okay? Minas syarabi. Anong gusto mo mula sa inumin? Sabi ng al-musafira, maan. Bakit maan? Nasa unaan lang ito eh. Bakit hindi maun? Ano bang reason? Bakit antimano maan? Anong reason? Bakit maan ito? Sabi niya, anong gusto mo? Sabi ng stewardess mula sa inumin, sabi niya, maan min padlik. Tubig, pakiusap. Pero bakit maan? Because nakatago doon yung atlubu. Mada tatlubina, minas syarab. Siyempre sasabihin mo, gusto ko, nais ko, atlubu. Atlubu ano? Maan. Meaning maan is mafulun bihi. Yan, nakakita na kayo nagtatago. May nakatagong verb present tense at lubu. Siyempre, pag tinanong ka, anong gusto mo? Sasabihin, gusto ko, at lubu. Okay? At lubu meaning maan. Bagamat hindi nyo nakikita yung at lubu, maan min padlik, meaning at lubu maan min padlik. At lubu, gusto ko ng tubig. Okay? I want water, please, min padlik. So sabi ng al-Mudifa, the stewardess, wamada tupaddilina minal fakihati. Mina, meaning sukun. So here, paddala yupaddilu, meaning prepare, mas gusto, mas nais. Paddala, siya yon, past tense yun. Mas ginusto niya, mas ninais niya. But dito, present tense. Paddala yupaddilu, yatisay huwa. Hiya tupaddilu, anta tupaddilu, anti tupaddilina. Meaning babae, ina. Kapag nakakabasa kayo ng ina, mood present tense, babae yan, anti. So, wamada and what do you prefer? Okay? Minal fakihati, from the fruit. At ano ang higit mong gusto sa prutas? O anong mas gusto mong prutas? Pwede mo sabihin to, what kind of fruit do you prefer? Anong uri ng prutas ang gusto mo o mas gusto mo? Pwede mo sabihin sa English yun. O pwede mo sabihin, what do you prefer from the fruit?
Okay? Ano ang mas gusto mong prutas? Pero pwede natin sabihin ito sa madalit sabi, anong gusto mong prutas? Okay. So, padala yufaddilu, prefer. Mas gusto, mas nais. Sabi ng al-musafira, at-tamra awil inaba. Bakit tamra? Nakatago na naman yung upaddilu. Madatupaddilina, upaddilu. Gusto ko. I prefer. Mas gusto ko ng ano? At-tamra. What is tamrun? Dates, datiles. Aw. Ano yung aw? O. Sa English, or. Okay? I prefer dates or grapes. Ubas. Inabun is ubas. Also the aw. Remember, this is like a wow conjunction. Idinudugtong din niya kung ano ang unang salita ng ending ng unang salita. Kung patha, after aw, ang ending niya katulad ng una. Like for example here, tamra. Anong ending ng tamra? Patha. So, ang inaba, anong ending niya? Patha din. Yun din ang trabaho ng aw. Kaya lang kaibaan niya, pinapipili ka niya. But, ang pagdating sa wow conjunction, they are similarity. Sila ay nagko-connect din na kung ano ang ending ng naunang salita pagkatapos ng aw, parehas lang yan nilang ending na salita. That's why here, at tamra aw al-inaba, parehas na patra. But because of iltikay sa kinaini, wow, sukun, and amsatul wasal, awi, put sarjari kasra. Hindi kanina ng min, patra, kapag aw, put kasra. Awil, inaba. So meaning aw lang ito. Nagkaroon lang ito ng kasra because meeting of two sukun, the waw sukun and the hamsatul wasal. Okay? But bakit tamra? Ending patha at tamra. Because nakatago yung upaddilu. Madatu paddilina minal fakihati upaddilu. So hindi niya na lang nilagay yun, but consider upaddilu. I prefer at tamra aw inaba. Okay? May pagpipilian ka. Mas gusto ko ng datiles o kaya ubas. Sabi niya. Okay? So Al-Mudifa said, hal tasravina shaya? Umiinom ka ba ng cha? Do you drink tea? Umiinom ka ba? Hal tasribina. Shariba yasrabu, anta tasrabu, anti tasrabina. Dahil gusto ko magtanong, put hal. Hal tasribina shaya? Umiinom ka ba ng ano? Asyaya? Mafulun bihi. Do you drink tea? Sabi ng stewardess sa al-musafira. Sabi ng al-musafira to, ang babaeng naglalakbay, la, no. Meaning, hindi niya gusto yung tea. Okay? Ufaddilul kahwata. I prefer the coffee. Mas gusto ko ng kape. Upaddilu, pwedeng lalaki yan, pwedeng babae, tandaan ninyo, ana and nahnu, isa lang ang salita nila, pwedeng panlalaki at pambabae ang ana and nahnu. That's why if you said upaddilu, pwede kung lalaki ka, or babae, pwede nyo sabihin pareho yan. Upaddilu, what? Al-kahwata, mafulun bihi. I prefer coffee, mas gusto ko ng kape. Okay? Al-Mudifa said, al-kahwatu bil halib, kape na may kasama bang gatas, coffee with the milk, kape na may kasamang gatas, sabi niya. So sabi ng al-musafiratu, naam, yes, al-kahwatu bil halib, kape na may kasamang gatas, coffee with the milk. And then al-musafira said after that, syukran. Why syukran? Mansub. Malayo pa to, no? Para ipaliwanag ko sa inyo to. Okay, this is a mafulun mutlak.
Actually, the words is ana ashkuruka, babae ana ashkuruki, syukran. Okay? I thank you. Okay? Book 3, mga nagagrammar ha. Makapal ang mapulun mutlak. Makapal na rulings to. Okay? Actually, the words is ana ashkuruki, syukran. So this is a mafulun mutlak. And the mafulun mutlak, wala pa kayo dito, don't worry, ending mansub. And also up 1. What is up 1? Dito ano ang ibig sabihin ng up 1? Kasi ang up 1, mayroon pang ibang salita. Pag sinabing thank you, up 1, what's up 1? Ha? What is up 1? Yes, kung sasabihin natin, kasi kapag salamat, walang anuman, nakaugalian natin, but the up 1 is you're welcome. You're welcome. That is say up 1. Pero may ibang salita ang up 1. Halimbawa, nagkamali ka. Ano ang ngayon ang sasabihin mo? Up 1. Ano naman ang kahulugan yon? Sorry. Up 1 is also sorry or pardon or forgiveness. Forgiveness. Okay? Meaning, nagkamali ka, sorry. Mihingi ka ng pasensya. That is also up 1. But kapag syukran, the up 1 is you're welcome. Para bang sasabihin natin mga Pinoy, walang anuman. You're welcome, walang anuman. Like that. Okay? That is up 1 here. You're welcome, up 1. Okay, now we will go to next page. The third hiwar. Tapos ng third hiwar, ibibigay niya lahat yung bagong vocabulary sa pagkatapos nitong third hiwar. Ito yung kagandaan ng aklat na ito eh. Kahit hindi mo pa nasasakyan sa una yung mga nasusulat, yung mga vocabulary, ang mga bago. Pagdating tapos ng third hiwar, lahat ng ginamit na vocabulary may picture pa, sasabihin lahat ng bagong vocabulary. Hindi lang words eh. Binigyan pa mga picture yung mga bagong vocabulary. The benefits of this, kung bakit binibigyan nilang picture ang mga bagong vocabulary na ginamit sa mga dialogo, dahil madali mong makakabisado kapag mayroon itong mga pictures kaysa sa walang picture. Kaya kung magbabasa lang kayo, halimbawa, kuha kayo ng dictionary ng Arabic, pag pinag-aaralan yun, walang drawing, walang picture, napakahirap tandaan kaya. Pero kapag may picture, ang lakas makatulong para ito ay madali mo itong matandaan. Okay? Now, we will go to Al-Wahdatul Khamisatu, the 5th chapter. Again, this is Ad-Darsul Khamisu wal Isruna, 25 lesson, Al-Hiwar Thalith or Al-Hiwar Thalithu, the third dialogue, Undur Wastami Wa'aid, look and listen and repeat. Okay? So, this is Hiwar, dalawa rin ang nag-uusap dito. Yung kanina, stewardess at saka the traveler, babae sila. Here, al-hiwaru bainal sauji and wa saujati. Okay? Wa saujati. So sabi dito, okay, ibdao muna tayo. Una yung saujun bago ang saujatun. Assalamu alaikum. Assalamualaikum. Wa alaikumussalam. Waalaikumsalam. Ana jaw'anu jiddan. Ana jawanu jiddan. Al-gada'u 'alal ma'idati. Al-ghada'u 'alal ma'idati. Mahada Mahada. samakun wa lahmun wa dajajun wa aruzun wa fakihatun. Hada kathirun jiddan. La takul. Limada. Ana jaw'anu. Ladaina duyupun. Ladaina duyupun. Man. Walidi wa walidati. Ainal duyufu. Fi gurfatil julus. So dito sinabi ng azawju, ang asawang lalaki, sa asawang babae, azawjatu, the wife, azawju, husband, the husband, and azawjatu, the wife, asawang babae. Azawju is the husband, asawang lalaki. Sabi niya sa babae, sa asawang babae, assalamu alaikum, at sumagot si wife o asawang babae, wa alaikumus salam. I hope you know the reason wa alaikum why there sa Dhamma, because of iltikai sakinaini, wa alaikumus salam. Don't say wa alaikum as-salam, that is say for Arabic.
So sabi ng as-zawju, ana jaw'anu jiddan. What is the meaning ana jaw'anu jiddan, Abdullah? I am very hungry. I am very hungry. Yes, ana ako jaw'anu gutom. Hungry. Jiddan very. So I am very hungry. Meaning ako'y gutom na. Bagamat ang translate dito, ako'y talagang gutom na. But alam natin kapag tayo nagsalita natural lamang kahit may very, ako'y gutom na. Okay? I am very hungry. Okay, ako'y gutom na. Ako'y talagang gutom na. As-zawjatu, the wife said, al-gada'u. Meaning, kanina ito, the lunch, ang tanghalian, alal ma'idati. What is ma'ida? Table. Suratul Ma'idah. Okay? Ang tanghalian ay nasa mesa. Okay? The lunch is on the table. The lunch is on the table. Ang tanghalian ay nasa mesa. Gutom na sila laki, ha? Sabi ng babae, ng asawa na babae, ang tanghalian ay nasa mesa. As some Jews said, mahada, ano ito? Sabi ng mahada, sabi niya, ano ito? Samakun? Tinignan niya. Pumunta siya sa mesa. Sabi niya, siguro nakatakip ito. So, mahada, ano ito? O, nakita niya. Siguro binuksan niya. Samakun, walahmun, wadajajun, wa arusun, wa fakihatun, hada katirun jiddan. What is samakun? Fish. What is lahmun? Meat, karne. Wadajajun, chicken, manok. Wa arusun, kanin, rice, kanin. Wa fakihatun, fruits. Hada katirun jiddan. This is too much. Napakarami nito, sabi niya. Napakarami nito. This is too much, sabi ng az-zawju. So sabi ng az-zawjatu, la takul. Ang meaning ng la dito, hindi yung no. At hindi rin ito la napiya. Kasi kung ito ay la napiya, itong present tense na ito, hindi siya magtatapos ng sukun. That is la napiya kung nagtapos siya ng dhamma. Pero kung ang present tense ay nagtapos ng sukun, they call this la nahiya, meaning the prevented lam, or tinatawag the prohibition lam. Kapag ikaw ay nagsasabi, nag-uutos, na nagbabawal, pag-uutos, pagbabawal, gagawin nyo sa present tense, instead na takulu, la takul. Kapag mag-uutos ka, magpiprevent ka, halimbawa gusto niyang kainin, lalaki siya, la takul. Paano kung takulina? Tatanggalin niyo yung nun. La takuli. Okay, la takul. Kapag mayroong ina, la takulina, la takuli. Huwag mong kainin. Nag-uutos ka ba? So, ang la na ito, ikaw ay naghahadlang, humahadlang ka na gawin niya ang isang bagay, kaya tinawag itong lam of prevented or prohibition. Subukan natin ang what is shariba? Meron na ba tayo niyan? Meron. He drank. What is yasrabu? Okay? So ito gagamitin nyo lang ang la na ito sa hinaharap, the mukatab. Okay? Gagamitin nyo lang, I repeat. Itong la na hiya, gagamitin nyo lang sa mukatab. Ano yung mukatab? The second person, yung kaharap ninyo. Hindi iba yung gamit doon sa huwa at hiya. Okay, nabanggit ko kanina. Iba ang gamit doon. So itong la na hiya, syempre pag nagbabawal ka, nasa harap mo siya. Okay? So from anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ang anim na yan, nasa harapan mo. Kung lalaki, shariba, yashrabu, what is anta? Tashrabu. Paano mo sasabihin, Yakub? Huwag mong inumin. Tashrabu, anta. Ba't lalagay ko yung la? Huwag mong inumin. Anong gagawin ko sa tashrabu? Magiging sukun.
La tashrab, la tashrab. Isa lang beses. La tashrab. Gusto mo din, la tashrab. Diniinan mo lang. Okay? Meaning, la tashrab. Huwag mo inumin. Okay? La takul. Huwag mong kainin. Okay? Okay, kapag anti, takulu, takulina. Tatanggalin mo yung nun. La takuli, la takuli. Takulina, takuli, takuli. Tasribina, tasrabina, la tasrabi, la tasrabi. Yung nun tatanggalin nyo. Pero kapag ending dhamma, takulu, tasrabu, gawin yung sukun yung dhamma. Takulu, takul, la takul. Tasrabu, la tasrab. Okay? O paano yung yadhabu, siya'y pumupunta? Ay paano yung anta? Tad, habu. O now, lagay natin, huwag kang pumunta. La. La tadhab. Ay kung babae, tadhabu, tadhabina, la tadhabi. Tanggalin niyo yung nun. Okay, la tadhabi, huwag kang pupunta. Okay, that is the job of la nahiya. Kapag nakita niyo yung present tense na naging sukun, yung ending dhamma, naging sukun. Okay, that is a la nahiya. Kapag ito naman may nun, either dual or plural, tatanggalin yung nun. Except yung antun na. Okay, kasi mabni yun. Okay? So, dito nasa singular sa anta lang tayo. At saka hiya, sabi, anti. Tadhabu, la tadhab. Tadhabina, la tadhabi. Tasrabu, la tasrab. Tasrabina, la tasrabi. Okay? Anta, anti. Okay. Here, sabi ng azawjatu, ang babae na asawa, la takul, la takul. Huwag mong kainin, huwag mong kainin. O huwag kang kumain, huwag kang kumain. O sabi ng lalaking asawa, az-zawju, the husband, limada. Bakit? O tinuro pa yung pagkain nga naman, tapos hindi papakain pala. Bakit? Sabi niya, ana jaw'anu. Ako'y gutom na. Jaw'anu is hungry. Hungry. Ako ay gutom. Okay? Ako ay gutom. Ana jaw'anu. Ako'y gutom. Sabi ng babaeng asawa, laday na. Anong laday na? Meron kami. Dito, meron tayo. Okay? So, dalawa sila. Hindi na translate niya, meron kami. Meron tayo. But in English, same. We have. Okay? We have. Meron tayo. Kasi pwedeng i-translate we have, meron kami. But here, meron tayo, we have. Okay? Laday na duyupon. Mayroon tayong guest. We have a guest. What is guest? Bisita. What is the singular of duyupon? Daifun. Okay? So here, this is a plural. Mayroon tayong mga bisita. Okay? Meron tayong mga bisita. Man. What is man? Okay, walidi, walidun, walidi. Walidatun, walidati. Anong ibig sabihin nun? My father and my mother. Duyupo na, hindi niya ginamit yung daypani. Laday na daypani. We have a two guests. Dalawa lang to eh. Mayroon din talagang ganyan sa Quran. Di pa kayo nakakarating, I think, dito yung dual tinitreat din na plural. Ha? Ganyan talaga. Darating kayo dyan sa grammar. Ewan ko kung naituro ko na sa inyo yon. Okay? Nabanggit ko na yan, no? Banggit lang. Nabanggit lang, di pa tinuro sa inyo. Ay, siya rin kay yung dalawang Si Hafsa. sa Yes, sa Quran, sa aya ng chapter 66 yata yun. In tatuba ilallahi faqad sagat kulubukuma. Kulubun, no? Kulubun, plural yun, tapos kuma, dalawa lang sila. So, sometimes dual, they treat into plural, but ang kahulugan dual. Pero mayroon pang rason. Tuturo ko yan pagka inshallah, okay? Pag nakarating tayo sa grammar dyan. So, here, laday na duyupon, we have a guest. May bisita tayo, man, sino? Walidi wa walidati. Okay? Ang aking ama at ang aking nanay. Walidati. Pwede sabihin, abi wa ummi. My father and my mother. You may say also, walidi
wa walidati, my father and my mother. Ay naduyo po. Ay naduyo po. Nasaan ang mga guests? Nasaan ang mga bisita? Fi ghurfatil julus. In the living room. Pero incomplete ang salitang ito. Nag-aaral na kayo ng mubtada kabar, hindi pwedeng incomplete. Nasaan dito ang mubtada? Nasaan nga? Ano yung nakatagong yon? Ad-duyupu. Yes, that is the mubtada. Ad-duyupu fi ghurfatil julus. The guest is are in the living room. Ang mga bisita ay nasa sala, sabi ng babaeng asawa. Alhamdulillah. Now we will go to the mufradat, the vocabularies. Ito yung ginamit sa mga tatlong hiwar na ito. Ito yung kagandahan sinasabi ko sa aklat na ito. Pagkatapos gamitin ang mga bagong vocabulary sa dialogue, dahil hindi mo kabisado, o unti-untiin ka na nila ngayon na makabisado mo ito. Meaning, kahit na medyo minsan mahina ang iyong memorya, ang galing ng diskarte nila sa paulit-ulit na inuulit nila ang diskarte nila, kahit mahina ang memorya mo, talagang makakakuha at makakakuha ka sa galing ng diskarte ng tatlong doktor na gumawa nito. Hindi isang doktor ang gumawa nito, ha? Tatlong doctorate ang gumawa ng aklat na ito, nagtulong-tulong sila. Ha? Okay. So ito na lahat. Ilan ang ginamit na bagong bokabularyo? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Bagong vocabulary, 30. Okay? Al-mufradatu, the vocabularies, ang mga bokabularyo, al-ardu, the representasyon, and then ad-darsu sadisu wal-isruna. Lesson 26 or the 26th lesson, ad-darsus sadisu wal-isruna. 26th lesson, undur wastami wa'aid, look and listen and repeat. Lahmun, dajajun, samakun, aruzun, salatatun, fakihatun, miatokilin, syayun, kahwatun, maun, tamrun, halibun, ta'amun, syarabun, duyufun, maidatun, jawanu, wajbatun, paturun, gadaun, asyaun, yakulu, yashrabu, yatlubu, waznun, kathirun, qalilun, nahipun, saminun. Alhamdulillah. So the first picture, lahmun is karne, meat. O, kung di nyo nasulat doon, dito. O, ito na. Lahmun is karne. Kung nasulat nyo naman doon, no need to write here. Because nasulat nyo na. Okay? Lahmun is karne. Dajajun. What is dajaja? Chicken. Dajaj. What is dajaj? Chicken. Dajaj or dajajun. Samak. Samakun. Fish. Fish is da. Okay, what is the singular of samakun? Yes, samakatun. Oh, yes, very good. Pakihatun, pakihun. Ha? Very good. Tarating kayo dyan, book 3, inshallah. Okay. Kaya nakidrawing dito, samakun, daming isda eh. Okay? Aruzun. Kanin na to, ha? Kanin na to. Rice, ha? Rice but kanin. Aruzun is kanin. Salatatun, Salad. salad. Fakihatun, fruits. Fruit. Oh, no S, fruit. Okay? Miato, here miato, sinulat nila, walang alif. Ating Quran, di nyo makikita ang ganyan yan. Nakalagay yung kanyang alif. Here. Ito ang talagang nakalagay sa miaton. Miato kilin, remember after 100, moda pilayhi. Ending, kasra, indefinite, and singular. Remember, singular. From 20 to 90, tamis is also indefinite, but mansub. And also singular. Okay? 3 to 10, mudapilayhi din, tulad ng 100 to 1,000, but plural ang kanyang mudapilayhi 3 to 10. Hindi katulad ng 100 and 1,000, singular lang ang kanyang mudapilayhi. Okay?
Kaya rito, mi'atu kilin. What's kilon? Kilo. Madaling tandaan, no? Kilo. 100 kilos. Siya yun. Cha, okay? T. Siya yun is T. Siyay. Kahwa or kahwatun? Coffee. Maun. Water. Tubig, ha? Tamrun. Datiles or dates. Halibun. Gatas. Ano pa yung isang gatas? Labanon. Okay? Taamun. Pagkain. Food. Okay? Syarab or syarabun. Inumin. Ha? Inumin. Drink. Duyupun. Yes. Guest or bisita. Maidatun. Maida. Table. Sandaan nyo lang Suratul Maida. The chapter of the table. Okay? Table. Jawano. Remember Jawano? Don't say Jawanun. Only Jawano. They are diptot. Jawano. Okay? Lalaki yan. Kapag ginawa nyong babae, tanggalin nyo lang sinun. Jawa. Yan ang babae. Kapag sinasabi, halimbawa, babae ako, gutom ako, ana jawa. Kapag lalaki, ana jawan or ana jawanu. Okay? But now, nakapokus tayo sa lalaki, ana jawanu, ako ay gutom. I am hungry. Kung talagang gutom na gutom ka, put jiddan. Ana jawanu jiddan. Ako'y gutom na, I'm very hungry. Okay. Wajbatun. Meal, ha? Pagkain. Wajbatun. Okay? Meal. Faturun. Almusal. Breakfast. Gadaun. Lunch. Tanghalian. Lunch. Asyaun. Dinner. Dinner. Pwede ba dito yung supper? Last supper. English. Uling hapunan. Dinner is also hapunan. Pwede rin magamit yun. O, yun, ha? Pwede raw, sabi ni Amir, supper, because of last supper, nakita yun sa kanilang mga kupar, last supper, ang ibig sabihin nun, huling hapunan eh. So, hapunan din ang dinner eh. So, meaning, pwedeng supper, pwedeng dinner. Okay? Alhamdulillah. Dati sa siyao, karagdagang kaalaman. Yakulu. What is anta? Takulu. What's he anti? Okay, now put lanahiya. Huwag kang kumain, huwag mong kainin. Latakul. Babae. Latakuli. Yan, ha? Alhamdulillah. Nasa harapan mo lang yan. Anta-anti muna tayo. Latakuli. Okay. Yasrabu. Siya to, lalaki. Paano yung babae hiya? Tasrabu. Anta. Tasrabu. Same. Anti. Tasrabina. Ana. Ashrabu. Nahnu. Okay, now. Sabihin natin, tasrabu ha, anta. Okay. Huwag kang uminom. Latasrab. Babae. Latasrabi. Very good. Ganun lang yan eh. Okay, latasrabi. Okay. Huwag mong inumin. Huwag kang uminom. Parang ganyan yan ha. Translate niya, binabawalan mo siya. Okay. Yatlubu. He order. He demand. He want. He desire. O sabihin natin ngayon, huwag kang umorder. Lalaki. Ha? Latatlub. Okay? Ay babae. Latatlubi. Okay, latatlubi. Pwedeng sabihin mong, huwag mong gustuhin. Latatlubi. Huwag mong naisin. Latatlubi. Anta, latatlub. Huwag mong naisin. Huwag mong gustuhin. Huwag kang umorder. Latatlub. Pwede rin. Don't order. Huwag kang umorder. Sa English. Paano sa English yun, men? Ha? Do not order? Don't order. Don't order. Okay? Alhamdulillah. La tatluba. Waznun. Kilo. Oh, bigat. Weight. Ano ang timbang? Okay? Waznun is weight, timbang. Anong kilo, anong timbang mo? Anong bigat mo? Okay? Timbang, mas mainam gamitin weight. Anong timbang mo? Waznun is weight, timbang. Kathirun. Marami.
Marami. Marami. Kathirun is lot. Lot. Okay? Many. Too much. Too much. Lot or too much. Kalil. Konti. Little or konti. Little. Konti. Nahipon na yun, no? Hipon na naman. Payat. Slim or thin. And dapat ang mataba, obesite, or overweight, or fat is saminun. Okay? Saminun. Here, Al-Wahdatul Kamisatu, the fifth charter at Tadribul Awal, Ad-Darsu Sadisul wa Isruna pa rin tayo, 26 lesson. Uktub. What is uktub? Isulat mo. Write. Uktub, you, lalaki, write. Sulat mo. Ang Rakma. Ang numerong 1. Okay? Alat taami. On the food. Isulat mo ang bilang na 1 o numerong 1 sa pagkain. Warakma 2. Tingnan nyo yung wa, because of warak, pares yung kanina, rakma, warakma. And warakma, yung 2, alas syarab, sa inumin. So meaning, kung ito'y pagkain, put 1. Kung ito'y doon sa blanco, kwadrado, kung ito ay inumin, put 2. Okay? And at tadribut tani, silbainal kalimataynil, mutadadatayni. Mutadadatayni is opposite, two opposite. So kalimatayni, match between the two opposite words. Okay, ipagdugtong ninyo, i-connect ninyo ang magkasalungat na dalawang salita. I-e-ekis nyo. Halimbawa, nahipon na ng kasalungat niya, saminun, mataba. Okay, begin. Sa taas, kung ito ay pagkain, lagay nyo yung 1. Kung ito'y inumin, lagay nyo yung 2. Okay? Ibdao, begin. Sulat nyo. Tapos na kayo. Masyaallah. Okay, ganitong gawin natin ngayon. Pag sinabi ko yung picture, sabihin nyo lang kung food or drink. Okay? Siyempre, nakalagay na sa inyo yan, 1 and 2. First picture. Food. Taam or syarab? Taam, yes. Manok eh. Second picture? Syarab. Syarab because tea, no? Third picture? Taam. Taam, samak. Fourth picture? Syarab. Syarab, halib. Maganda yung ganun eh. Bigay nyo, bakit syarab, halib. Okay. Fifth picture? Taam. Oh, ano ito? Salatan. Salatatun. Very good. Sixth picture? Syarab. What is this? Kahwatun. Kahwatun. Very good. Seventh picture? Taam. Taam. Ano ito? Pakihatun. Very good. Eighth picture? Syarab. Syarab. Why? Maun. And number 9 picture? Taam. Taamun? Agusun. Arusun. Yan ang diskarte nila eh. Okay? Arusun. Number 2, at tadribut sani, yung sinabi natin kanina, silbainal kalimataynil mutadadatayni, match between the two opposite words. Ipagdugtong ninyo ang dalawang opposite o magkasalungat na salita. Okay? Yung isa, number 1, i-connect natin sa letter. Okay? Number 1, what is the opposite? Samin. Oh. Nahipon yung number 1. Samin. Letter? Dito. Da. Okay, this is a saminun. Yun ang ka-opposite ng nahipon eh. Payat, saminun, mataba. Number 2, kalilun. Alif. Alif, kathirun. Kalil is konti, kathirun is marami. Number 3, yanamu. Siya'y natutulog. Yes, taikido. Siya'y nagigising. Okay, siya'y nakagising. Okay, siya'y gumigising. Siya'y natutulog. Itong isa, siya'y nakagising or gumigising. And then, naam, Jim. Jim. Ano yung nakalagay? La. Yes and no. Okay, isa pa. Mufradatun idafiyatun. Extra vocabularies, mga karagdagang bokabularyo, al-ardu, the representation,
undur wastami wa'aid, look and listen and repeat. At tarsus hadis wala isruna pa rin. Nung nakaraan, ibinigay natin ang ordinal numbers, tartibiya, na kung saan ito ay masculine. Al-awwal, at-sani, at-sali, at-salit, al-rabi'u, al-kamisu, in fa'ilun. Okay, but the feminine is fa'ilatun. But the first is, of course, ula. Okay? So, bigyan natin ng al-ula. Yung lalaki, al-awwalu, ang babae, al-ula. But the second, at-sani, feminine, at-saniyatu. Ang third, at-salitu, at-salitatu. Al-rabi'u, al-rabi'atu. Al-kamisu, al-kamisatu. Now, this is a ordinal numbers but feminine. Okay? Al-ula. Repeat. Aidu al-ula. Al-ula. At-saniyatu. At-saniyatu. At-salitatu. At-salitatu. Al-rabi'atu. Al-rabi'atu. Al-khamisatu. Al-khamisatu. At-tadribul awwal ratibil a'dad, meaning i-arrange mo, ilagay mo sa tamang order ang mga numero. Al-ula, then ilalagay nyo ang pangalawa. At-tadribut sani, silbainal adadi wal kitabatihi, ipag-match ninyo sa pagitan ng numero at yung nakasulat, isinulat dito. Meaning letter at number, imamatch nyo. X nyo lang ha, yung isa susulat nyo yon. At tadribut salis silbainal adadaini, meaning imamatch ninyo ang sa pagitan ng dalawang numero. I think nakikita ko rito masculine and feminine ang mga numero, imamatch nyo lamang sila. Okay? If daw, begin. Yung sulat, practicing lang naman to. May kopya naman sa taas. Pinapractice lang kayo kasi, gaya na sabi ko, makakatulong ang pagsusulat sa malakasang pagmimemorya ng isang Muslim na nag-aaral. Okay, dako tayo sa 2 ha. Iwanan natin itong susulat. Sulat nyo na lang sa bahay ito. Okay, sa 2. Isil natin ang nakasulat at numero. Okay, number 1. Saan ang match ng number 1 dito? Ang ula. Pangilang kwadrado? Pangatlo, number 3, okay? Tali 2. Kwadrado, pangilan? Tali 2. 5. Ay, pang-5. Salita 2 pa rin, sorry ha. Okay, salita 2. Panglima. Okay, yung 5, kamsa. Kamisa 2, okay? Na pang-4 na kwadrado. Number 4, arabia 2. Pangalawa, and number 2, atsania 2. Unang kwadrado. Okay, yung pangalawa, sa una tayo umakyat, sa tani, lalaki to. Where is the match? Pangilang kwadrado, sa ilalim. Pangatlo, taniya 2. Al-khamisu, pangalawang kwadrado, al-khamisa 2. Al-awalu, pang-4, al-ula. Al-rabi'u, Pang-5. yes, pang-5 na kwadrado, al-rabia 2. And at-salitu, pang-una, salita 2. Okay, we will stop here. Inshallah, we will continue this inshallah on next day. Inshallah, wa akhiru da'wat alhamdulillah rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.